i-debunk natin ang video na ito. Pero ops! Teka lang, baka awayin ako ng mga BBM supporters ha. Wala po itong kinalaman sa politics at wala rin itong kinalaman personally kay BBM. Gusto ko lang ipakita sa inyo na this video is fake. At sa video na ito, pag-aaralan natin how to spot a fake AI video. Pero sige, pagbibigyan ko ang request mo, basta ba, send ka muna ulit ng 1K. Yo, what's up peeps? This is Garawi, ang unang Pilipino na may ganyang pangalan. May 5 method na ginagamit to make a fake video. Number 1, face replacement. Also known as deepfake, kung saan may existing na video or live video, tapos pinapalitan na lang ito ng ibang mukha. I'm gonna challenge you in UFC! As in mukha lang talaga. Yung buhok o hugis ng katawan, hindi nagagaya. Yun ang strength at weakness niya. Strength kasi very realistic at sa mukha lang possible makakita ng error. Weakness din niya ito kasi madali lang mahalata kung hindi ka buhok o hindi kasing hugis ng katawan yung taong ginagaya nila. Si Elon Musk yan ah! Ayun. Pwede Wow. pa ako maging chicks ah. Siya sino yan? Number 2, cloning. Kung saan mag-feed ka ng few seconds or few minutes ng video or voice clip tapos aaralin ito ng AI at makakagawa na siya ng near perfect replica ng isang tao pati background nito. Ito ang medyo mahirap ma-spot lalo na kung marami ang naibigay na data sa isang AI. Kasi pag mas maraming reference ang napag-aralan ng AI, mas napaperfect na niya yung clone. Ang magiging sablay na lang nito pagkaunti lang na-feed sa AI. Gaya ng video na ito kung saan yung na-feed kong original na video bihirang kumurap kaya sobrang bihira din kumurap yung clone ko. Tapos iilan lang yung aking hand gestures na nagawa kaya yun din lang ang inuulit-ulit ng AI sa lahat ng videos ko. Pag naman nag-feed ako ng nakangiti na video, puro nakangiti na lang ang video ko kahit seryoso pa ang topic ko. Number 3, text to video. Kung saan itatype mo lang ang description ng gusto mong makita at makakagawa na ang AI ng video. Sobrang realistic din ang posibleng magawa dito at nangunguna sa larangang ito ngayon ang Veo 3. Pero ang kahinaan naman nito hindi pa niya kayang manggaya ng consistent na mukha at limited pa siya sa 8 seconds long lang. Gaya netong sumikat na AI vlogger na kung tawagin nila ay si Lola Aida. Kung susuriin mo mabuti ang bawat video niya, paiba-ibang mukha niya. Number 4, photo to video animation. Kung saan magsesend ka lang ng any photo at mapapagalaw na ito ng AI. Ito ang pinakamahina sa lahat kasi isang image lang ang basihan ng AI, kaya nalilimitahan ang kilos niya. Kadalasan hindi pa accurate ang itsura ng bibig. Pero mag-ingat pa rin kayo dito kasi nakakalin lang pa rin ito pag gumamit sila ng mukha na hindi familiar sa'yo at pag sinamahan ito ng iba pang effects gaya ng distortions and camera shakes. Nahihiya ako Pero sige, pagbibigyan ko ang request mo, basta ba, send ka muna ulit ng 1K. Number 5, lip sync manipulation. Kung saan pwede kang kumuha ng kahit anong video at palitan ang buka ng bibig nila na sasakto sa kung anumang audio ang ilagay mo. Basically, deepfake din lang naman ito, pero buka ng bibig lang ang pinapalitan. Self-defense is walking away. At lalong hindi ako si Kuya Renan. Alam mo na may sasabihin niya. O ngayon, gaano kakunat ang balat mo sa blabla? Kung saan pwede ka kumuha ng palitan ng video at palitan ng buka ng bibig nila na sasakto sa kung ano mga audio ang ilagay mo. Mahirap din ma-spot ang flows nito kasi galing sa tunay na video ang lahat except sa buka ng bibig. Usually sobrang liit na lang ng bibig para mapansin pa. Gaya nitong ginawa kong video na ito, out of more than 2 million views, wala sa inyo nakapansin na nadagdagan ng ngipin dito si Kuya Renan. Pero ang common na kahinaan ng 5 na yan ay ang voice cloning. Nasa early stage pa lang kasi ang voice cloning sa ngayon. Nasa KMJS na ako. Ako naman ang lumipad. At lalong hindi ako si Kuya Renan. Nasasakto sa kung ano mga audio ang ilagay mo. Nahihiya ako Kumusta mga cancer? Hindi ako si Paulol. Hindi rin ako si TPC nga pala. Kasi nahihirapan pa siyang manggaya ng pattern sa way ng pagsasalita at pronunciation, lalo na pag Tagalog words. Sa English, medyo fluent na siya. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Did Peter Piper pick a peck of pickled peppers? If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Gaya ko personally, kahit clone lang ang gamit kong video, nagre-record pa rin ako ng actual kong boses. Pero mag-ingat pa rin kayo kasi malapit na ma-perfect ng AI ang pagtatagalog. Pitong puting tupa. Pasensya na hindi pa kasi ako sanay man Tagalog. So balik tayo sa video na ito.
Paano ko mapapatunayang fake ito? Here's what I did. First, ini-screenshot ko muna ang video na ito, tapos sinearch ko sa Google para mahanap ko yung original na video, yung hindi pa napapalitan ng fake mouth and voice. Ang topic ni BBM dito sa original walang kinalaman sa investment. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Habang itong fake video naman, investment ang topic. All you need to do is open an account in our program and your balance will start growing. Simulan natin sa way ng pagsasalita. Mapapansin nyo na sa original, hindi sanay magsalita si BBM ng dire-diretso. At saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. May mga stutter siya, which is normal naman sa mga tao, while sa fake video, very smooth ang pagsasalita niya. First, forget everything you've heard about investments. Here's how it works. Our trade vector AI algorithm tells you exactly what to do. Sa pronunciation, wala tayong mapupuna kasi pinag-English nila si PBBM. Next is yung galaw ng mga kamay niya. Mapapansin nyo na hindi nagmamatch yung mga sinasabi niya sa actions ng mga kamay. The results speak for themselves. Look at the people here in the Philippines who've already tried this project. You're probably 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang gaganto, para titignan namin isa-isa. At kung napansin nyo yung pinakamalaking giveaway, nung dumaan ang kamay niya sa harap ng bibig niya. Look at the people here in the Philippines who... Nag-overlap ng fake mouth sa kamay. Pero tandaan natin na masyado mabilis ang learning curve ng AI. Ang mga napapansin nating sablay ng AI sa ngayon, baka hindi na natin mapansin sa mga susunod na araw o susunod na buwan. Kaya ang best red flag na pwede nyong pagbasihan yung mismo mensahe o yung sinasabi. AI man yan o hindi. Diyan nyo dapat mas talinuhan. Once humihingi na ng pera sa inyo, maging alerto na kayo. The more positive feedback we get, the more clients we'll attract when the project becomes paid. Once mangako na ang isang tao ng exact amount or exact percentage na kikitain nyo sa investment, 99% of the time, scam yan. Imagine earning 79,200 PHP every single day for the rest of your life. Lalo na pag may urgency o dinudumali ka mag-decide. If you hesitate, you'll join the 99% who missed their chance. Kesyo limited slots, or first 100 lang ang pagbibigyan nila, and so on. If you don't start now, you'll regret missing this opportunity later. So yun lang, talinuhan yung mga peeps.